Si Nimrod, siya yung Baal sa Biblia. Siya si Baal sa Biblia, mga kapatid. At wala tayong kamalay-malay, ito palang pagsamba kay Nimrod, pagsamba kay Baal, ay nagpapatuloy sa ating panahon sa modernong paraan. Sa modernong paraan, mga kapatid. Lahat ng mga satanic sign ay siya rin ginagawa sa ating panahon. Itong obelisk na ito ay mga satanic sign. Pero hindi natin napapansin dahil moderno na ang panahon. Amen? Pero salamat sa mga salita ng Diyos, ito ay nalalantad sa ating panahon, mga kapatid. At ating nakita papaano ang Amerika ay naging Romanism sa ating panahon. Naging Romanism sa ating panahon. So, sumamba ang mga tao sa dragon. Ang dragon ay walang iba si Satanas, mga kapatid. Si Satan. Sa paano sila sumamba sa dragon? Sa pamamagitan ng hayop na ito. Ating tunghayan ulit sa chapter 30 ng Book of Revelation, mga kapatid. Verse 4. At sila'y nagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapahamalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop? Sino ang makababasa sa kanya? So, in direct way, mga kapatid, ang sino mang tumanggap sa hayop na ito, na spirit ng Romanism, na kontrolado ng RCC, at ang RCC ay kontrolado ng Papa, ang sino mang nandiyan ay sumasamba sa demonyo. Wala silang kamalay-malay. Ang problema, ang mga simbahan ngayon ay nakipagkaisa na sa kanya. Maraming mga simbahan, walang kamalay-malay ang mga Baptist. Walang kamalay-malay ang mga Pentecostal. Walang kamalay-malay ang mga born again, ang NCC, ang GIL. Walang kamalay-malay. Ba yung National Council of Churches, mga samahan niya ng mga Trinitarian sa Pilipinas. Maraming denominasyon ang kasama dyan. So, bigyan ko kayo mga kapatid ng isang bahagi. Narito ang mga listahan. Member chart list. Towards a common understanding and vision of the World Council of Churches. Ito yung ecumenical movement. At dito, isa sa miyembro, mga kapatid, ay yung NCC, National Council of Churches in the Philippines. At ang National Council of Churches in the Philippines, marami itong mga born again, Trinitarian, na mga simbahan na kasapit dito. Philippine Independent Church, Methodist, Korean Methodist. Ang pinakamalaking grupo, mga kapatid, ay ang Anabaptist, yung kay Pat Robertson pala, yung 700 Club. At si Pat Robertson ay 33-degree Freemason. Pag sinabing 33-degree Freemason, pinakamataas na naabot mo. At sa dulo ng Freemason, 33-degree, Satan is God. Wala ka na magagawa, kundi sundin mo na lang kung ano ang gusto ng Diablo. At ang gusto ng Diablo ay pagkaisahin ng mga simbahan. At yun ang ginagawa ni Pat Robertson, ni Billy Graham. 33-degree Freemason si Billy Graham. Kapag ikaw ay nandyan na, ang tanging gagawin mo, sundin mo na lang ang utos ni Satanas. Ano man ang ipagawa sa iyo ni Satanas, ano man ang sabihin ni Satanas, dapat mong sundin. At ang utos ni Satanas, ang sabi ng Biblia, gagawa sila ng image of the beast. Sino ang Amerika? Si Reverend Jesse Jackson, isang negro na preacher sa Amerika, ay 33-degree Freemason. Si Obama, 32 second
Freemason. Si Bush, si Clinton, 33 degrees sila. At marami pa mga kapatid, magkataka kayo. Alam niyo ba si Yasser Arafat ay Freemason, 32 degree? Si dating presidente, si Saddam Hussein, ay 32 degree, Freemason. Kaya nagtataka tayo, bakit may mga gera? Ang totoo, sabi nila, lalo lang ito nila. Hindi talaga totoo ito, mga away-away. Alam niyo ba si yung hinahanap sa Afghanistan, sino? Yung Al-Qaeda? Bin Laden? CIA? CIA siya. Siya ay kontrolado ng CIA. Kung talagang gusto siyang hulihin ng Amerika, madali lang siyang mahuli ng Amerika. At ang Amerika, kahit sa ilalim ka pa ng lupa, makikilala nila kung sino ang tao doon. Ganon ka-powerful ang Amerika. Kahit saan ka magtago sa ilalim ng lupa, mahahabol ka ng Amerika, mga kapatid. Pero bakit hindi nila mauling-huli? Tauhan kasi nila eh. At ang totoo, mga kapatid, yung pinatay sa Iraqi, hindi yan si Saddam Hussein. Ang tunay na Saddam Hussein ay namatay na bago pabitayin yung... Kasi si Saddam Hussein may maraming mukha. Diba? Totoo yan. Marami siyang mukha, mga kapatid. So mga kapatid, napaka-laki ng nangyayari sa ating panahon. At ang sabi po ng chapter 13, ang mga tao ay sumasamba sa dragon, sa Satanas, nang walang kamalay-malay. Na si Satanas pala ang kanyang sinasamba. Meron pa ako nabasang article isang bishop ng RCC ng Katoliko. No, sinabi niya ang lahat ng ginagawa ng mga Katoliko, lahat ng karumal-dumal na ginagawa ng Katoliko, sinasabi niya, pero sabi niya, I'm not against Catholic, I'm a Catholic. Bishop nga siya ng Katoliko eh. Sinasabi niya kung sino lang sila talaga. At naniniwala siya na kami ay sumasamba sa demonyo. So, gayon po lalo na intindihan, mga kapatid, na ang mga Freemason ay sumasamba sa Diablo. Yun ang pinakahuling sekreto malalaman nila. Maging ang Illuminati, mga kapatid. So, sabi ng Revelation chapter 18, ating tignan, verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapahamalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian at siya'y sumigaw na malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia. Sino ba ang tinutukoy na naguho dito? Ang Vatican City. Bakit? Sapagkat ang Vatican City, yung 10 sungay, itong 10 sungay na ito, 10 bansa sa Europe ito na sumusuporta sa kanya para maghari sa buong mundo, yun din 10 bansang yan ang magpapaksak sa kanya. Yung 10 bansa din na yan ang siyang gagamitin ng Diyos para ang Vatican ay tupukin ng mga missiles. Bakit? Malalaman nila sa bandang dulo na ito palang Papa ay hindi pala tunay na Diyos. Dahil sa huling bahagi ng Battle of Armageddon, ang Panginoong Kristo Jesus kasama ang mga banal ay baba sa langit at makikipaglaban sa 10 bansang ito at magugulat sila. Akala ko, Diyos ito. Ito ang Panginoon. Bakit kalaban kami ng Panginoon? At ang gagawin ng 10 bansa, babalikan nila ang Vatican sa pamamagitan ng mga kontrolado mga missile. Tutupukin ng mga missile ang Vatican City. Kaya sabi ng Biblia, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo. At tulungan ng bawat espiritong karumalduman at tulungan ng bawat karumalduman at kasuklam-suklam ng mga ibon. Sino ba yung mga ibon? Mga denominasyon. Doon nagsikandong sa kanya, mga kapatid. Revelation chapter 13. Verse 11. At nakita ko ang ibang